Hello folks! This time, tanungin natin sila, ano ba yung Canadian dream nila dito? You know what? Kasi hindi lahat na pumupunta dito masaya. Ang iba, sinubok pumunta dito. Then after a while, they go home. Oo. Lalo na kaming mga senior, hindi mabuhay dito siguro. Kasi malamig. Oo. Malamig masyado. Ginailonggo namon. Kaya para itong mga kasimanwa namon na makita man nila nga damo manggidiri mga Ilonggo man diri sa Islig Lake. So karon pamangkoton naton sila kung ano yung Canadian dream in their own definition. So ito si John. John, saan ka lumaki dyan? Laki Norala, South Cotabato. Okay, pare. Mga senior kami pareho. Tingnan natin anong mamaya ang istorya niya. Pre, something sa sarili mo, pre. Ako alin dito sa Santo Negro, part sa Norala. Pre, di ba? Di pareha, di ako ang magsuot sa imo. Pareha. Pwede na rin. Pare, oso. Asa ka nagsuot, pare? I'm ready for that. Natawa ko sa Norada, sa Cotabato. Lumat me after pinakatuon sa Jensan. Mag-inilonggo lang ko kay para malaman natin. sige lang. Saksak sinago lang. Ha? Oh. Ngayon, dito ako sa tabi. Kasi sila ang bida eh. Sila ang bida. Hindi mo na ako magpakita. Diyan, ano bang life story mo na pwede natin i-share sa mga kapwa natin Ilonggo? Wala ko nagdahom nga makaabot sa Canada. Kaya ang akon nga tuyo sa una, magsiman lang ko. Karon after graduate na wala na kadayon sang sakay sa barko, nagubra ako sa fast food. Kag amo tong experience nga nagpadto sa akon sa Canada sang 2009 sang nagbukas ang pilot para sa mga temporary worker diri sa Alberta. Skill nga nagpalakat sa akon is 6 years experience sa food industry. Sa Goldilocks ako for 6 years. Ang normal, gina-require first is experience. And then, pag interview, syempre ang language, which is sa subong, gina-require na ang IELTS. Sa una, wala pa. Ano saan ang IEL? English proficiency. Oo. Required na siya. Pwede mo na siya kuhaon even nga why ka nag-apply to Canada, pwede mo na siya makuha sa Pilipinas. So mga kaibigan, itong na-interview natin dito dalawang ito, yung tatay at saka nanay at saka si John. So magkaiba sila ng story Punta tayo kay Mare. Oh. Sige, ako nagsulod ako diri sa Canada as live-in caregiver. Kaya mo na ang pinakamahapo sa una nga pagsulod. Pero damo na nga nagakadtuan mo na ang route ba, no? Oo. Year 2002 ako nakaabot diri. Gin-sponsor ako sa isa ka employer ko is Jewish siya, lawyer. So, madali lang ang proseso. Wala ko inabutan sang 1 year, nakaabot ako diri. So, after kay live-in caregiver, after 2 years, nag-apply ako as my landed immigrant. Pero kay ang required lang that time is nga ma-sponsor ko ang husband ko kag ang bata ko nga Pag masiling ka 18 nga years old. pag magsiling ka nga sponsor, mag-submit ka sang papilis na. Yes, isubmit ko ang akong application. Una ako ano'y mag-apply bago sila. Karamihan sa pumupunta sa abroad ba, gusto nila na susunod yung mga pamilya nila, no? Oh. Kay diri abi sa Canada ang si My Greener Pasture kumbaga ang pamilya mo dala. Oo. Kaya mo na ang benefits na diri sa Canada Okay. compare sa iban. Ngayon, tanungin naman natin si paring Joby. Tingnan natin itong pagkaalam ko kaming mga lalaki, hindi mabuhay kung wala ang asawa Pre,
It's your turn, pre. Grabe, ang akong nga experience na bilhin ako sa Pilipinas in almost 5 years. Oo. So, nag-enjoy man ako to sa Pilipinas kay may ara ko trabaho. I was involved in consultancy project sa USAID, US o United States Agency for International Development. So, pero may Canada dream. Oh. Matong pag-abot sa 2003 na-approve ang papilis naman sa sponsorship ni Mrs. Pero normally ka ng mga sponsorship, gaano kataos yan? Gaano ka ang proseso? Depende sa nagakapot sang papel mo sa immigration. May arang 6 months, ara na. Aran ano, May mabilis. arang kung iban kung malipatan ka, mga 2 years. Oo. Tuway pa. So sa amon, normal, almost 1 year lang. Tapos depende man sa paningkamot mo mag-supply sang kinanglanon sang immigration sa papeles. No, ang ano. Before that, ngayong hapon na ito, meron kaming party dito. Ganito kasi yung ginagawa naming party. Ito. So, may mga ginagawa kaming ano. Ito, Filipino style. And you know what? Oh, we have a Canadian visitor. This guy is from the movie. Yeah. So, patuloy tayo. Mare, ano yung definition mo ng Canadian dream? Nabes ang future sa akon mga bata. Sang that time nag-eskwela sila, may panggastos, makaipon kunti. Kag maranasan man ang kung ano man ang buhay diri sa Canada, kag mai-compare ang buhay sa Pilipinas. Oh. Ikaw, pre? Dalom pre ang Dalom, good. dream. Oo. Pero ang dream kung kisa daw nightmare. Nga, nightmare raw. Problema be, nakaagi ka na sang trabaho sa Pilipinas ba? Oo. So ang panarbaho ko sa Pilipinas, di man masiling nga mabudlay. Oo. Nagakita man, maayo man ang panarbaho, na-enjoy ko man. Pag abot diri sa Canada, may araan lang siyempre may adjustment. Gusto mo man nga maplambo ang pamilya mo, matagaan mo sa maayo nga future ang imong kabataan, gapangita ka man siling greener pasture. Well, sa akon, ang bentaha lang dire, health-wise, provided sang gobyerno ang mga insurances, nginanglanon mo sa medisina, para karon nga senior na kami, may mga maintenance na. Para sa Pilipinas, ulat ka na lang gid sa binete. Kung mo ay kasing insakto nga kita, Layo ra gid kayo ang aton nga PhilHealth, no? ayo. Layo ra gid. Wala pa sa kumingking. Ang pililta, naman gabayat. Sige. So, akanto ta sa ano, amo gyud ning mga dreams sa mga batanon siguro kay nasa sa category sa Gen Z. Oh, Jan? 2009, siyempre, pag abot mo diri, arena, makakita ano sa dako. Canadian dream natin, siyempre, ang kita mo, i-convert mo, dako, gadi. Pila ang renta mo sa balay subong? Perte ka dako. $2,000. 2,000, tigong convert mo na, hindi na pag-convert kay mga... 2,000 times 40, 80,000. Oo. Guys, 80,000 ang rental sa balay. Ay labot ko rin. Walay labot kuryente. Ang tubig, apil pa? Wala. Wala pa na. Wala pang kuryente. Wala. Balay lang yun na. So, what is 2,000 if you earn 100,000? Okay na. Diyan, patuloy dyan. So, malingo-lingo ko lang yapon, kahit dako mo. Ti amo lang dream ko lang sa una, arena makakita na ko makatipon na. Ti basta sa subong ako man lang yapon nando. Pero Canada na. Diba, pero At least ka na dyan, bahalag mo ba og ilong? ay di po. Oo. Na isa pero may ara nga ups and downs ti. Ara lang sa imo siguro nga swerte kag paningkamot kisa nga hinay-hinay
Oh. masurvive mo kag matuman may mga ano dire nga Kar dream. yeah. Pero isa lang na tupad ko kay nadala ko na pamilya ko. Very good, very good. Oh, bahala ano pa man basta ang pamilya ara. Ara. Oo. Ano ang mga pwede nato i-share sa mga kapwa nating Pilipino parang inspirasyon sa kanila na mabuhay dito? Dito sa Canada, kung may ara kang Guys, tingnan mo ang simpleng kinabuhi na trailer sa likod. paghimakas, Tapos ay speedboat. tapos i-enhance mo ang kagalingon mo sa mga skills nga kinahanglanon nga mag-match skills matching ang kinahanglanon gid. Okay. Kinahanglan ang inyong skills i-upgrade nyo. Okay. Pag-upgrade mo sa skills nga ginatawag, mangita ka mo sa pamagi na ang inyong skills nga develop dira mag-match sa kinahanglan diri sa Canada. Okay. Kaya diri kung mabakas ka, mabuhay ka gid. Okay. Tapos ang kalabanan sa mga Pilipino diri, 2 jobs. May trabaho nga pangbayad sa balay. Ano na siya, so $2,000. 80,000. so kinahanglan magkadto ka mo diri as young as you are. Kinahanglanon gid na. Anyway, so lesson learned is study hard doon sa Pilipinas para pagdating dito, meron na kayong certificate of your skills. Mare, Bahala na ano ang parting words mo para sa mga kagaya mong mga mothers na gustong magpunta dito sa Canada? Live your dreams. Kung ano man ang hando mo, paningkamutan mo magtrabaho, magsakripisyo, and then simple living. Okay. Tapos matuto tayong kung ano ang ara, Okay. makontento. And then mag-save. Okay. Folks, we have just finished our interview with this guy. In English muna tayo kasi hindi na lang, hindi tayo marunong mag-English. So we are here now as we end our interview. We are so thankful for John, Marijovi, and Marie Flora for sharing with us their experiences here in Canada. Mind you, they have been going through a lot of challenges in life, coming from Surala, trying to unite their families, and yet when they came here, they have decided to stay together. And you know what? This place, Slave Lake, has lots of work offering now. So come and put your skills here, and believe me, the minimum wage is $15, $25, $80. For me, I was offered $100. I did not accept it. So thank you for watching from Slave Lake, Canada.